What's up guys and welcome back sa ating channel. For today's video guys ay magre-review and testing po tayo nitong latest SMSL na AO300. So high resolution headphone and power amp. So inside the box mga guys, check natin. So inside the box ay meron po siyang user manual, meron po siyang card. Kagandahan dito guys ay meron po siyang remote control. So meron din siyang previous na HDMI cable wire. Meron din siyang Type-C cable wire. So, nandito na rin guys yung kaniyang pinaka easy cord para sa ating kuryente. At ang gandahan dito guys ay meron din siyang previous na antenna. So, ito naman guys yung pinaka main unit. Nakabalot pa. Ayan. At ito naman guys yung ating pinaka main unit ng SMSL na AO300 Pro. So makikita natin guys sa kaniyang pinaka casing, sobrang kapal. Tapos may kabigatan din siya guys. So itong klase ng mga power amp is mga class D type na amplifier. Ayan. So makikita natin dito guys sa upper side is meron siya nakalagay na high-res audio wireless. So kapag mayroon ganito guys ay maganda yung kanyang quality ng kanyang components na ginagamit. So dito sa harap guys ay nandito yung kanyang pinaka display. Tapos nandito yung kanyang overall control. Nandito lahat yung mga buttons into one knobs. Pero madami yung kanyang function nito guys. Dito na side is meron po siyang 6.5mm na socket. Ito ay pang output mga guys or gagamitin pang headphone. Makikita natin dito yung kanyang model is AO300 Pro. Yan. So, high resolution headphone and power amp. Tsaka yung kanyang pinaka brand is nandito guys, SMSL. So, dito sa ilalim guys ay naka rubber fit po siya. Yan. Tapos, nandito yung kanyang pinaka design manufactured by SMSL in China. So, kulay black yung ating nakuha. So, dito naman sa likuran guys ay nandito yung kanyang pinaka mga input and output. So, kagandahan dito guys ay nandito yung kaniyang power switch, nandito yung kaniyang easy cord socket patungo sa ating kuryente. So, dito na side guys ay nandito yung right and left channel output. So, dito natin i-connect yung ating pinaka speakers. So, dito na side guys ay meron po siyang line input, left and right channel. So, meron din siyang casual and SW output. So, nandito na rin guys yung pinaka antenna socket niya, optical, USB, and HDMI. Kung gusto natin gagamitin ito sa ating smart TV. So, kagandahan sa amplifier na ganito guys na mga class D is pwede siya magamit natin sa 100 hanggang 240 volts. So, kahit mababa yung kuryente natin ay kaya niyang pagganahin itong klase na amplifier. So ngayon guys, try natin siya i-sound test kung gaano siya ka-quality. Syempre pakinggan natin guys kung persado ba. So bago natin i-sound test mga guys, ito yung gagamitin natin na easy cord para magana natin sa kuryente. Yan. So dito natin yan i-connect itong ating dulo. Yan. Dito sa pinaka likod ng power amp. Yan guys. Tapos, dito sa dulo guys ng kaniyang male plug is kailangan natin ng adapter. Pwede rin, itong kaniyang ground dito is, pag dito tayo sa Pilipinas is wala po itong function. So, pwede lang natin to tanggalin itong kaniyang pinaka ground. Pero, since meron akong adapter dito guys, ay gagamit lang ako ng adapter. Ayan. Para hindi siya ma-damage yung kaniyang forma. Yan. So, kuha muna ako ng adapter niya. So, ito guys, ito yung adapter natin. So, mura lang naman to, itong klase na adapter. Ayan. Ayan siya guys. So, yung speakers pala guys na gagamitin natin ngayon, since medyo pangit yung panahon guys, hindi tayo makapag set up dyan sa labas. So, ito muna yung gagamitin natin, yung 12 inches na full range. So, 1000 watts na speaker. May kasama yung 300 watts na tweeter. Tapos, itong ating 15 inches sa subwoofer na 1000
up to 1,200 watts max power. So ito lang yung gagamitin natin guys. Ito yung isa is gagamitin sa isang channel. Isang isa itong subwoofer is gagamitin natin sa isang channel. Ayan. So mangyari dito guys, itong left, yung iloload natin dito is itong ating 15 inches subwoofer. Tapos sa right ay itong ating full range 12 inches na speaker. So ngayon guys ay kukonek ko muna yung ating speakers dito. Tapos yung ating input guys, gagamit lang tayo ngayon ng cellphone. Direct lang natin cellphone guys. So line in yung ating gagamitin sa sound check natin ngayon guys. So ito guys yung gagamitin natin na speaker wire natin, yung Royal cord natin. So para may idea kayo guys, yung gamit natin na wire dito is GP cable na Quality Sound Pro na wire. Number nito is 2C/16E WG. So ito yung gagamitin natin. So muna tayo guys sa sub natin. So ito, dito natin i-connect sa sub. Naka-speak on yun guys. Tapos yung dulo is i-connect natin sa, dito tayo connect sa left channel guys. Yan. So kagandahan sa kanilang binding post terminal is madali lang siyang iikot, no. So positive to positive talaga yan guys, yung connection natin dyan sa output tsaka speaker, para hindi siya mag-reverse yung bayo ng ating speaker. So na-connect na siya guys. Sunod naman natin yung isa, ito. Kukonect natin to sa full range na D12 natin or 12 inches. Tapos yung dulo ay dito na natin yan i-connect sa ating right. So wala tayong gagamitin na processors, direct lang para ma-check muna natin kung gaano siya kaganda tumunog. So higpitan lang natin guys. Ayun. So connected na po yun guys. So kuha muna tayo ng RCA dito para sa line input natin. So ito yung gagamitin natin guys na cable wire. Yan. So DIY ko lang to. So 3.5 mm jack. Tapos yung dulo ay RCA wire. So itong pinaka RCA wire natin guys ay kukonek natin to sa pinaka input. Yan, line input. Ito left and right channel. Tapos itong dulo naman guys ay kukonek natin yan sa ating mobile phone or laptop, kung ano yung gamit natin na audio source. Ayan. So ngayon na guys, power on natin. Ayan, plug in natin. So nandito yung kanyang power switch sa likod, i-switch on lang natin. Ayan. So makikita natin yung kanyang display guys. Ayan. So nandito yung kanyang pinaka input. Si-select lang natin siya guys sa line input kasi nasa line input tayo, naka-connect. Yan. So volume. Hanapin natin yung pinaka-input. So ito guys, yung setup menu niya. So meron pala siyang input, output, EQ, treble and bass, filter, color, Bluetooth clear. Ayan. Try muna natin check itong input guys, kung meron ba siyang Bluetooth. So select muna natin yung input. Yan. So sa kanyang input guys ay merong USB audio, optical, coaxial, and Bluetooth. So kagandahan is meron pala siyang Bluetooth, HDMI, EUX input. Yan. So dito tayo mag-select sa EUX input kasi gamit natin yung line input. Ayan. So select natin yung EUX input, tapos enter. Ayan. So play tayo ng music guys, try natin kung malakas ba siya. So ito guys, naka-play tayo ng pang soundcheck music natin. So makita natin is nasa analog input tayo. So RCA yung gamit, nasa EUX input. Tapos yung volume natin is naka 0 pa. So try natin up. Yan, malinis. Oh, lakas.
Ito siya paliit pero sobrang lakas. Ito guys. So, siselect natin yung treble. Kung magana ba yung high. Yan o. Gabs, P, Yan. Arwin, Malinis yung kanyang high. Dito naman tayo sa bass. Dagdagan natin ng bass. Ano? So, bumabasag yung speaker natin. Lagay na lang natin 0 dB. Pati na yung treble. Para equal yung audio. Try natin yung filter. Ayan, meron siyang Soundwave Music Production. hindi tayo makapili dyan sa filter niya. Maganda guys, maganda. Ayan o, bungbo yung tunog. Ayan. So kapag pipili ka ng filter guys, select ko lang dyan tapos enter ninyo. Ayan o. So sobrang quality ito ni audio. Tapos hindi naman siya uminit oh. Ayan. So hindi agad uminit. Gabs, P, Arwin, Reminisce. So ganda ng audio. Malinis. Naman ng puso ko, can't you see? If I never hear you say you love me now and then, bakit parang ang hirap mong kalimutan, my friend? Every little memory bumabalik sa akin, there's always you, di ko kayang... So yan guys, na-review on test na natin tong klase na Class D na power amp. So brand name ito guys ay SM/SL na EO300 Pro. So pagdating sa kanyang audio guys, napakasarap pakinggan. Yan, bongbo yung tunog. Loud and clear talaga yung kanyang pinaka-audio guys. Pantay-pantay yung bass, vocal, ang kanyang tweeter. Yan. Tapos pagdating sa humming is wala siyang humming talaga guys. Basta ganito mga klase na Class D na power amp. Ayan. So, overall guys, napakaganda itong klase na power amp. Tapos, quality din yung kanyang pinaka materials na ginagamit. Ayan. So, sa gustong mag-avail ito guys, ay available po ito sa Shopee. Maglalagay na lang ako ng link sa baba ng ating video para direct na lang po kayo kapag gusto nyo i-check itong klase na unit. Yan. Tsaka kung gusto nyo meron kayong request tungkol dito sa power amp na to guys, paki-comment na lang sa baba para may-check pa natin sa mga susunod natin na video. So yan lang muna guys yung video natin about dito sa power amp na to. Maraming salamat. Tsaka God bless. Ingat tayong lahat.